Magandang gabi po sa ating lahat. Muli tayong magkakaroon ng daily words of encouragement ngayong gabing ito. Salamat sa inyong mga panalangin po at nakarating po kami dito sa Batak na maayos. At bukas po ay pakandom po kami. Patuloy na paggamit at maglingkod sa ating Panginoon kung saan niya man po tayo dadalhin. And salamat sa sa internet, sa online, na kahit hindi po tayo magkakalapit sa lugar, ay pwede tayong magkakalapit through online, Kaya't meron tayong daily words of encouragement. Basahin ko pong ating text. Bago ko po pala basahin, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat muli sa pagkakataong ito na pwede kami mag-aral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami, maunawaan namin ito, Panginoon. Kayo po ang maitaas, maipuri sa lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Dito po sa James chapter 4, verse number 6, sabi po ng Bible, "But He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble." So yan po ang ating talatang pag-aaralan. God resisteth the proud, and giveth grace unto the humble, sabi po ng Bible. Alright? So, napakagandang talata po na kung saan ay pwede nating pagbasihan ng ating pamumuhay sa araw-araw, na kung saan na dapat tayo pong isang anak ng Diyos ay lagi po tayo nagpapakumbaba at lagi po tayong umaasa lamang sa biyaya ng Panginoon, sapagkat ayaw ng Diyos ang mapagmataas. Ayaw po ng Diyos ng proud, ayaw ng Diyos ng ma-pride na tao. Sa katunayan, sabi ng Biblia doon sa Proverbs 16:18, pride goeth before destruction, sabi ng Biblia. So bago na-destroy ang isang tao, nagkaroon muna siya ng pride. So walang destruction kung walang pride. So pride muna, at because of that pride, it leads them to destruction. So, pero ang nagpapakumbaba, sabi ng binasa natin kanina, God give more grace unto the humble. So, ano man pong makamtan natin sa buhay, makapagtapos ka ng pag-aaral, be humble. Magkaroon ka ng trabaho, be humble. Nagkaroon ka ng master's degree or doctoral degree, be humble. Oo. Sa nagkaroon ka ng sasakyan, ng bahay, be humble. Ano man ang naabot mo sa buhay mo, be humble. Lahat yan ay biyaya ng Diyos. Lahat po yan ay galing sa Diyos at wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Sabi nga ng Bible, I am what I am, sabi ni Apostol Pablo, by the grace of God. Pare-parehas po tayong sinners saved by grace. Niligtas ng Diyos. We don't deserve any blessing from God. What we deserve is hell because we are sinners. Yun po ang ating deserve sa impyerno. Dahil nga po nagkasala tayo Pero anuman ang tinatangkilik natin ngayon, bonus na lang po yan Yan po ay biyaya na lang po ng Panginoon na dagdag para sa atin. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. So, may mga tao na Okay, so tuloy po natin. Hindi po nila kinikilala ang Diyos. So wait lang po. Mahina po yung ating signal. Okay? So, pero salamat sa Panginoon. Bagamat may mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, may mga taong talagang dinidinay nila ang Diyos, ang existence ng Diyos, ang presensya ng Diyos, at ang tulong ng Diyos. Pero sa atin kinikilala po natin yan. At yung binasa natin, yung nagmamataas, sila yung binabagsak. He that humbleth himself shall be exalted, but he that maketh themselves exalted shall be abased, sabi ng Bible. Kaya manatili lang po tayong mapagpakumbaba, manatili lang po tayong kinikilala ang Diyos upang mas dadagdag pa po ang kanyang biyaya sa atin. At alam niyo po, hindi natin lubos iisipin ng Panginoon ay aapo ang kanyang biyaya sa taong mapagpakumbaba. Alright? So, iwas-iwasan po natin magmataas, magmalaki,
dahil wala po naman tayong ipagmamalaki, wala po tayong ipagmamataas. It's all by the grace of God. We are alive today because of the grace of God. We save because of the grace of God. At tayo po ay kumakain dahil sa biyaya ng Diyos. Meron po tayong hinihingang hangin dahil biyaya ng Diyos. Meron po tayong tinutuloyan. Meron po tayong sinasakyan. Meron po tayong trabaho. At dahil po yan lahat sa biyaya ng Diyos. Kaya ang gagawin lang po natin, recognize that. At by His grace and for His glory. At ng Panginoon. Kaya ang pinakamaganda, kung ano man po ang binigay ng Panginoon sa atin, Panginoon, gamitin nyo. Ang talent ko, ang resources ko, ang kaisipan ko, ang buhay ko, gamitin nyo, Panginoon. Diba? So yan ang pinakamagandang response po sa biyaya ng Diyos. At ano man ang nasa atin, Panginoon, galing ito sa iyo. Kaya gamitin mo. At pag pinagamit mo, sabi ng Biblia, mas lalo pang iaapaw at ibubuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa taong nagpapakumbaba, naglilingkod sa ating Panginoon. Again, yung proud ay na tao, God resisted. It leads this to destruction. So, dinadala po sa destruction ang taong mayabang at nire-resist ng Diyos. Pero ang taong nagpapakumbaba, mas dinadagdagan pa ng biyaya. Yan po ang ating prinsipyo ngayong gabi ho. Ang taong mapagpakumbaba ay dinadagdagan ng biyaya. Alright. So kaya manatili po tayong humble. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na amin napakinggan, pagpalain niyo sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na ang taong nagpapakumbaba ay dinadagdagan ng biyaya at taong nagmamataas naman ay binabagsak and nadedestroy, sabi ng Bible, at nire-resist ng Diyos. Kaya, Panginoon, is all by your grace, keep us humble, O God, and help us to serve you and use all the talents, resources, and our life that you given us para po magamit po ninyo, Panginoon, sa kalooban nyo. Lalo na po sa pag-aakay ng mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa Panginoon Jesus bilang tagapagligtas. At salamat niligtas nyo po kami at hindi po kami deserve, wala po kaming pwedeng ipagmalaki, Panginoon, na entitlement, kundi, Panginoon, lahat po ay biyaya ninyo. Kaya salamat po, patawad sa kasalanan. In Jesus' name I pray. Amen. So magandang gabi po muli sa ating lahat. Yan po ang ating daily words of encouragement. Magandang gabi po kay Belia Marso Camba sa pakikinig, Brother Clyde Mansano, at magandang gabi sa inyo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. And see you on the next episode. Please pray for our safety travel tomorrow going back to Candon City. God bless po.